Madaming mga nagko-comment dyan sa mga vlogs namin ni Maddie. Marami rin mga nagtatanong kung ano daw yung routine namin, kung paano ko daw siya tinuruan, bakit daw siya nakakapagsalita na, alam na daw yung mga pangalan ng mga alphabets, pati yung mga sounds, yung mga animals, at marami na siya mga things or objects na talagang memorize na yung pangalan. Kaya dahil dyan mga mommies and daddies, ayan, isi-share ko po sa inyo na baka itong ginagawa kong routine kay Baby Maddie makatulong po sa inyo. Lalo na may mga nagko-comment dyan na, ma'am, paano po ang ginawa nyo? Kasi ang baby ko ay magto 2 years old na po pero hindi pa rin po nakakapagsalita, hindi pa po siya nakakapag-memorize ng mga objects. Ito yung mga ginawa ko. Pero during pregnancy pa kay Baby Maddie, paparinig ako sa tiyan ko yung Mozart music. Yung for brain development daw yun habang fetus pa siya. So, every night, bago ako matulog, nagmo-Mozart music kami. And at the same time, nagpapa-music din ako yung may mga lyrics like Twinkle, Twinkle, Little Star, yung mga ganon, bago ako matulog nung buntis. Nung lumabas na si Baby Maddie, yung newborn, ayan, kinakausap ko siya lagi. Ayan, nagkakaroon kami ng conversation kahit hindi naman siya nakakapagsalita pa noon. Basta yun, nakakarinig siya lagi ng mga conversation at madami rin kasi sa bahay. Kaya nakakatulong din yun na ano-ano yung mga naririnig niya na nag-uusap-usap. At ganito pa yung ginagawa ko sa kanya. Kunyari, mag-change nappy kami. So, i-explain ko sa kanya yon na we need to change your nappy. It's already full. You poop. Kahit wala kang kausap talaga dahil baby pa siya, hindi pa siya nakakapagsalita, ine-explain ko yung mga routine na ginagawa ko sa kanya. Like, okay, we need to take a bath na, or remove your clothes na, remove your pants na. Yung ganun. Yung talaga kung anong ginagawa ko sa kanya, ine-explain ko sa kanya para marinig niya ako at matutunan niya kung ano yung ginagawa ko sa kanya. Tapos ayun, nakita ko yung development sa kanya na nakakapagdaldal na, nagsasalita na. Pero nung less than 1 year old siya, hirap pa siya magsabi ng mga words. Yung parang yung mga baby sounds pa lang, yung baby talk, yung mga ginagawa niya nun. Nung 6 months na si Baby Maddie, doon na ako nag-start na i-provide siya ng mga storybook. So binabasahan ko po siya ng storybook sa morning at sa evening. Pero pag may time po sa afternoon, binabasahan ko rin siya ng storybooks. Nung nag 9 months na siya, ayan, doon na ako nag-start na mag-flashcards sa kanya, yung mga ABCD, yung mga animals, yung mga gamit na kailangan niyang i-memorize, ayan, pati mga numbers. Kahit hindi pa siya marunong talaga mag-memorize noon, hindi pa ganoon talaga, alam mo yon, hindi pa ganoon yung focus niya, is tinuruan ko na talaga siya sa mga ganung bagay. Kahit wala pa ako naririnig na response sa kanya, tuloy-tuloy lang, almost everyday, ganun po yung ginagawa ko sa kanya. Madalas nga po, kapag umaga, kapag nagising kami. Chinaga ko talaga si Baby Maddie kahit na teacher ako, content creator pa ako sa bahay. Talagang daming ganap, tapos nanay pa ako. Pero hindi ko talaga pinalampas yung pagkakataon na dapat yung bata may matuto sa akin, lalo na teacher yung profession ko. So dapat siya tinututukan ko rin. Kaya pinrovide ko talaga yung mga flashcards na yon, yung mga kailangan niyang i-memorize talaga para sa learning ability niya or learning development. Bago siya mag 1-year-old mga mommies, as in nakakaintindi na po talaga siya, nauutusan na siya. Basta nagtuturo-turo na siya, tapos meron na rin mga lumalabas na words sa kanya na magugulat ka na lang na, bakit alam niya na to? Okay, for example, sabihin ko sa kanya, open. Yun, nagulat ako, alam niya na yung open, pero ako lang nagsasabi sa kanya dati noon, like, open the door, alam niya na yun, like, wala na. Pag in-off ko na yung lights, ang first word niya noon is wala na. Kasi lagi kong binabagit sa kanya yung wala na kapag naubos na yung food niya noon, or kapag in-off ko na yung lights, sabi ko sa kanya, wala na lights. So, ang first word niya talaga noon, aside sa dada, is wala na. Nabigla ako nun. Then, nagtuloy-tuloy na talaga na nakaka-recognize na siya ng mga words, nakakapagsalita na siya unti-unti bago siya mag 1-year-old. 1-year-old na siya, doon na rin kami nag-start na nagbigay sa kanya ng screen time. Pero nung 9 months to 1-year-old, meron siyang screen time, pero pasulyap-sulyap lang. Pero nung 1-year-old na, nakakatapos na siya ng mga 5 to 10 minutes noon. Yun, hindi siya binigla pero paunti-unti. Siyempre, yung screen time niya, si Miss Rachel talaga. Si Miss Rachel. Tapos nag-add rin ako ng phonics. Eto, malaking tulong talaga yung phonics para makapag-alphabets yung mga toddler nyo sa 1-year-old. Yun, nag-phonics kami kasi alam ko para agad makapagsalita yung bata, para agad makapagbasa yung bata. Ang naririnig ko nun, phonics. Kaya 1-year-old, nagpo-phonics na kami. Na-memorize nila yung mga gusto mong ituro sa kanila kapag kinakanta mo. So, ganito yung ginawa ko. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kinakanta ko yan kapag nagpo-flashcards kami ng numbers. And tinuro ko rin sa kanya yung parts of the body. 1-year-old pa lang siya dito yung parts of the body niya. So, ginawan ko ng kanta yon, like,
my head, my eyes, nose, and mouth, my head. Walang kanta na ganun. Ako lang gumawa kasi napansin ko nga kapag ginagawang kanta yung mga bagay na gusto mong ituro is mas na memorize or nagre-retain sa brain ng mga toddlers. O yun mga mami, sana marami kayo natutunan sa mga routine na ginagawa ko kay Baby Maddie. Pero malaking factor po talaga na kahit gaano tayo ka-busy, bigyan talaga natin sila ng time. Ako sobrang busy ko talaga, grabe. Kunti na lang talaga, hatiin ko na yung katawan ko para lang talaga mabigyan ko ng time si Baby Maddie. Pero ayun nga, no, pag free time ko, talagang tinututukan ko yan. Ayan, tapos kailangan talaga conversational. Less than 1 year old pa lang yung baby nyo, kailangan kausap-kausapin nyo na, i-explain nyo kung ano yung mga ginagawa nyo sa kanya. Or kapag kumakain siya, i-explain nyo rin yung mga solid foods, yung mga water na, yung lalagyan ng water, yung mga ganun. As in, dapat conversational talaga. Off ko lang yung ilaw, sasabihin ko pa yan nung less than 1 year old siya, let's turn off the light na, it's time to sleep, kahit walang sumasagot. Like, open ko yung door, let's open the door, let's play outside, yung mga ganun. As in, naririnig niya ako na nakikipag-conversation sa kanya, kaya feeling ko, yun talaga yung malaking tulong why nakapagsalita si Baby Maddie bago pa siya mag 1 year old. Pero syempre mga mamis ha, huwag kayo masyadong ma-pressure, huwag kayo masyadong ma-stress, and huwag nyo masyadong i-compare yung baby ko sa mga babies nyo. Kasi yung mga ibang bata po kasi, may kanya-kanya po talagang pace yan. Kung si Maddie nakapagsalita ng 1 year old, siya po, iba po yung trip ng sa inyo. May mga ganun po. Magugulat na lang kayo after nag 2 years old na siya, doon na siya makapagsalita ng dire-diretso. Iba-iba po kasi talaga yung yung pace ng mga learnings ng mga toddlers. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit ganun pa man, lagi po natin silang tutukan, lagi po natin silang kausapin. Conversational talaga, lagi kapag kasama natin sila. So, ayun lang. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-share ko sa inyo. Ito po ay base experience ko and base rin po sa observation ko bilang isang nanay na first time mom pa. So, ayun po. Maraming salamat po sa panonood and yun lang. God bless atin.